May nangyari sa iyo kaninang umaga. Maaring wala kang eksaktong mga salita para ilarawan ito, ngunit may nagbago sa loob mo, may susi na umikot sa isang malalim na bahagi na hindi mo alam na bukas pa pala. Pumunta ako rito para sabihin sa iyo ng eksakto kung ano iyon dahil natapos na ang panahon ng pag-aalinlangan tungkol sa iyong sariling spirito. Dala-dala mo ang isang tanong na walang sino man sa paligid mo ang nasagot, isang pagkabalisa na naging palagi mong kasama, ngunit ngayong gabing ito, sa wakas ay nagbigay daan ang katahimikan sa kumpirmasyon. Sa pagtatapos ng ating pag-uusap na ito, makikilala mo ang 5 malinaw na senyales na nagpapakita sa iyong buhay at mauunawaan mo ang nakatagong kahulugan sa likod ng bawat isa. Mauunawaan mo kung bakit ang pagtigil na iyong naramdaman ay hindi isang pagkatalo, kundi isang estratehikong hakbang ng paghahanda. At bago tayo magtapos, may isang pahayag na aking bibigkasin tungkol sa iyong buhay, isang kumpirmasyon na naniniwala akong siya mismong dahilan kung bakit ka dinala sa transmisyong ito ngayon. Nakaramdam ka ng pagkapagod na hindi nagmumula sa katawan, kundi sa espiritu. Ito ay isang pagod na hindi kayang lunasan ng pahinga dahil hindi ito kawalan ng tulog, kundi bigat ng isang panloob na pagkakalibrate. Napansin mo na ang mga usapang dati ay natural, ay tila hungkag na ngayon, na parabang nagsasalita ka ng wikang hindi na kayang intindihin ng iba. Nakita mong lumayo ang mga tao. O marahil ikaw mismo ang tahimik na umurong, hindi dahil sa sama ng loob, kundi dahil sa isang likas na pangangailangan na ingatan ng dalas na inaayos sa loob mo. Kung napapansin mo na ang ingay ng mundo sa paligid mo ay tila lalong lumalayo, habang ang boses ng iyong intuwisyon ay lalong nagiging malinaw, alamin mong ito ay hindi paghihiwalay. Ito ay pagkakahanay. Inaalis ka sa mga puwang na hindi na kayang tumanggap ng iyong bagong dimensyon. Tumigil ka sandali, huminga ka kasama ko ngayon. Hayaan mong manatili ang katotohanan ito sa lugar na matagal nang nababagabag. Ang pagkilos mo ng pag-type ng 3 numerong ito ay ang iyong espiritu na pumipirma sa kontrata na tinatanggap mo ang bagong panahong ito. Ito ang iyong paraan ng pagsasabing handa ka na para sa susunod. I-type ang 888 at pagkatapos ay bumalik ka agad sa akin. Marami ang sumusubok na labanan ang prosesong ito ng pag-urong. Pinipilit na buksan ang mga pintuan na isinara na ng tadhana mismo. Ikaw, gayunpaman, ay dumaan sa isang maliwanag na pagtigil. Tila walang gumagalaw na ang iyong mga proyekto ay natigil, na ang iyong boses ay walang echo, at ang buhay ay pumasok sa isang mahabang taglamig na walang inaasahang tagsibol. Ngunit ang katotohanang nasa ilalim ng ibabaw ay ang iyong naranasan ay hindi isang pagkaantala, ito ay isang nakatagong paghahanda. Isipin mo ang isang siglong gulang na puno sa taglamig. Sa ibabaw, tila tuyo at patay ang lahat, walang dahon, walang bunga, walang galaw. Ngunit sa ilalim ng lupa eksaktong sa panahong ito ng maliwanag na kawalan ng aktibidad, ang mga ugat ay lumalalim, naghahanap ng malalalim na tubig na magpapanatili sa puno ng matatag pagdating ng bagyo. Ang iyong katahimikan ay hindi isang pagkalimot. Ito ang iyong panahon ng pag-ugat. Pinanatili ka sa isang estado ng mababang visibility upang pagdating ng panahon ng iyong pagpapakita, hindi ka mapabagsak ng mga mababaw na hangin. Itinayo ka para tumagal, hindi para kumislap lamang sa isang sandali. Ang maliwanag na paralysis ay, sa katunayan, ang proteksyon ng iyong istruktura na nagpapahintulot sa iyong kakanyahan na lumakas sa isang lalim na walang sinuman kahit ikaw ang makakita. Ang mundo ay tumitingin sa kung ano ang kulang, habang ang lumikha ay gumagawa sa kung ano ang kailangang iangkla. Ngayong nauunawaan mo na ang pagtigil ay isang galaw ng katumpakan, sa wakas ay malaya mo ng bitawan ang pagkakasala sa hindi paggawa ng mga resultang inaasahan ng mundo
upang simulan ang pamumuhay sa ani ng itinanim sa dilim. Ang hardin sa ilalim ng lupa na ito na iyong tinitirhan ay hindi isang lugar ng kalungkutan, kundi ng isang hindi nakikitang arkitektura kung saan ang iyong kaluluwa ay inuukit. Madalas nating iniisip na ang paglago ay nangyayari lamang sa ilalim ng araw, sa kinang ng mga tagumpay na nakikita ng lahat, ngunit ang totoo, ang pinakamatagal na paglago ay nangyayari sa matabang dilim ng lupa, kung saan walang nakatingin at walang panlabas na presyon ang makakaabot sa binhi. Isipin mo ngayon ang hardin na iyon na namumulaklak sa mga patong sa ilalim ng ibabaw ng iyong pang-araw-araw na buhay. Doon, ang mga ugat ay hindi naghahanap ng pagsang-ayon ng iba, ni ng bilis ng mabilis na resulta. Hinahanap nila ang sustansya ng katotohanan, ang tubig ng kakanyahan na hindi nauubos, at ang suporta ng lupa na nagpapanatili sa iyong tunay na pagkakakilanlan. Ang prosesong ito ng pag-ugat ay siyang tumutukoy kung sino ka talaga, na ginagawang isang hindi matitinag na istruktura ang kahinaan ng iyong dala. Sa loob ng maraming taon, maaring nadama mong nasasayang ang oras o ang iyong buhay ay isang paulit-ulit na siklo ng mga pagsisikap na walang nakikitang ani, ngunit iyon ang gawain ng hardinero na inihahanda ang lupa para sa isang pamumulaklak na ngayon ay hindi na maiiwasan. Hindi ka isinantabi. Pinanatili ka sa loob ng hardin na iyon, protektado mula sa mga bagyo na sumira sana sa isang proyektong wala pang malalim na ugat. Ang iyong tahimik na pagtitiyaga, ang iyong pag-iyak sa dilim, ang iyong pananatili kahit walang nagpapatunay sa iyong landas, lahat ng iyon ay ang pagdidilig sa hardin na iyon. Sa loob ng parehong katotohanan ito, kailangan nating tingnan ang sakit na iyong dinala dahil hindi ito tanda ng isang personal na pagkabigo, kundi ang malinaw na sintomas ng pagputok ng cocoon. Kapag ang isang nilalang ay malapit ng magbago, ang espasyo sa paligid nito ay nagiging masikip, hindi komportable at nakakasakal. Ang cocoon na dating nagsisilbing proteksyon ay nagiging isang bilangguan na kailangang sirain upang lumabas ang bagong buhay. Naramdaman mo ang pagkakasikip na iyon, ang presyong iyon sa kaluluwa, na para bang ang mga damit na iyong isinusuot, ang mga usapang iyong pinapanatili at ang mga lugar na iyong dinadalaw ay hindi nakasya sa iyong espiritual na sukat. Ang sakit na ito na iyong binibigyang kahulugan bilang isang pagkakamali, bilang isang kawalan ng kakayahan o bilang isang pagkaantala ay sa katunayan ang kinakailangang paglaban para sa pagpapalakas ng iyong mga bagong pakpak. Ang pagkasira ay hindi ang wakas ng iyong kwento. Ito ang sandali kung kailan ang nakakulong na buhay sa wakas ay natagpuan ang kalayaang ipahayag ang sarili. Hindi ka nabigo. Nilampasan mo lamang ang kapaligiran na itinalaga sa iyo at ngayon ang sakit ng paglawak ay pinipilit ang pagkawasak ng mga pader na nagpapanatili sa iyo na limitado. Kung matatanggap mo na ang discomfort na ito ay ang tanda ng iyong metamorphosis. Ang sakit ay mawawala ng kapangyarihan nitong pumaparalisa at magiging gatong ng iyong pag-akyat. Damhin mo ngayon ang katotohanan ito na lumalakas sa bawat hibla ng iyong pagkatao, na para bang may ilaw na bumukas sa isang silid na madilim sa loob ng mga dekada. Hayaan mong ang pagkilala sa presensyang ito ay maging permanente sa iyong personal na talaan. Ang pagkilos mo ng pagdeklara ng presensyang ito ang siyang nagtatakda ng wakas ng iyong paghihintay at simula ng iyong ani. I-type ang nandito ako at pagkatapos ay bumalik ka agad sa akin. Upang mapanatili ang estado ng presensyang ito, upang hindi ka bumalik sa mga lumang pattern ng pagkabalisa na nagpapanatili sa iyo na nakadikit sa ibabaw, inaanyayahan kita na magsanay ng frequency audit. Hindi ito isang pagsisikap,
Hindi ito isang komplikadong teknik. Ito ay isang malay na paghinto lamang sa buong araw mo. Kapag sinubukan ng ingay ng mundo na lusubin ang iyong kapayapaan, kapag ang takot sa kakapusan o ang pagdududa tungkol sa iyong layunin ay sinubukang bumulong sa iyong tainga, huminto ng isang segundo at tanungin ang iyong sarili, ang damdaming ito ba ay kabilang sa aking hardin sa ilalim ng lupa, kung saan namumulaklak ang katotohanan, o kabilang ito sa mundo ng ibabaw kung saan ang lahat ay pansamantala. Ang pagkilala lamang sa pinagmulan ng pag-iisip ay sapat na upang disarmahan ang impluwensya nito. Hindi mo kailangang baguhin ang panlabas na mundo. Kailangan mo lamang panatilihin ang iyong dalas na nakatugma sa kung ano ang natuklasan mo dito ngayon. Iyan ang iyong tanging responsibilidad, ang maging tagapag-ingat ng iyong sariling panloob na hardin. Kung may bagay sa mensaheng ito, sa paghahayag na ito ng iyong sariling paglalakbay, na nagpatunay sa kung ano na kinikilala ng iyong espiritu sa kaibuturan, hayaan mong ang iyong like ay maging iyong amen na walang salita. Huwag itong tingnan bilang isang numero o bilang isang malamig na metrika ng isang platform, kundi bilang isang sagradong kilos ng pagsang-ayon, isang tahimik na senyales na ang pinangalanan dito ay natanggap at tinanggap bilang iyong sariling katotohanan. Ito ang pagkilala na sa gitna ng napakaraming boses sa mundo, ang sinabi ay nahawakan ng lugar kung saan naninirahan ang iyong kaluluwa, na nagpapatunay na hindi ka na naglalakad sa dilim, kundi ginagabayan ng liwanag ng iyong sariling kamalayan. Huminga ka ng malalim ngayon, hayaan mong ang responsibilidad na ito ay manatili sa iyo ng may gaan. Bago natin tapusin ang siklong ito, may isang huling pahayag na kailangang gawin, hindi bilang isang kahilingan, kundi bilang isang tatak ng autoridad. Sa lahat ng nagising dito, huwag itong isulat bilang isang hangarin o bilang isang malayong pag-asa. Isulat mo ito bilang isang kumpirmasyon ng pagkakakilanlan. Ang tahimik na kasunduang nabuo sa pagitan ng kaliwanagan ng langit at ng iyong kakayahang makinig. Sa buong pag-uusap na ito ay isang alyansa na sisimulan mong mabuhay ng radikal na bago simula ngayon. I-type ang mga salitang ito ng dahan-dahan na may kamalayan na ang bawat titik ay isang pagpapatibay ng iyong posisyon. Hayaan mong gawin ng iyong mga daliri ang ginagawa na ng iyong espiritu, ang pumanhik sa iyong lugar. Ikaw ay binigyan ng komisyon, ikaw ay inaalagaan, ikaw ay isinugo. Ikaw ay binigyan ng komisyon upang dalhin ang katotohanang sinubukan ng mundo na patahimikin sa loob mo. Ikaw ay inaalagaan ng lakas na hindi nagmumula sa iyong sariling enerhiya, kundi mula sa pinagmumulan na hindi nauubos at kumikilala sa iyong pagsisikap bilang isang gawa ng pagsunod. Ikaw ay isinugo pabalik sa iyong nakagawian, sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, hindi na bilang isang taong kailangang patunayan ng kanyang halaga, kundi bilang isang taong alam kung sino siya at kung saan nanggagaling ang kanyang autoridad. Isang kakaibang katahimikan ang pumalit sa pagkabalisa na dala-dala mo sa loob ng maraming buwan. Hindi ako pumunta rito para bigyan ka ng karaniwang payo, kundi para pangalanan ang pagbabagong ito. Sa mahabang panahon, nadama mo na para kang kumakatok sa isang pintuang tumatangging magbukas. Nagtatrabaho ng higit pa sa lahat ng nasa paligid mo, nagpapanatili ng isang katapatan na tila hindi nakikita ng mundo. Alam kong ang pagod ay naging pinakamadalas mong kasama, at ang tanong na bakit hindi pa ito nangyayari ay pumapalo sa iyong isipan sa mga gabing walang tulog. Ngunit ngayon, nagbabago ang eksena. Sa panahong gagastusin nating magkasama, makikilala mo ang 5 malinaw na senyales na pumapalutang sa iyong nakagawian, at sa wakas ay mauunawaan mo kung ano ang kahulugan ng mga ito.
Mauunawaan mo ang pagkakamali sa estratehiyang pumipigil sa iyong hinahanap at higit sa lahat, matatanggap mo ang kumpirmasyon na ang siklo ng paghihintay na ito ay natapos na. Wala ka na sa anteroom ng iyong layunin, tinawid mo na ang threshold. Marami sa inyo ang nakapansin na ang mga usapang dati ay tila normal ay hungkag na ngayon. Pakiramdam mo ay estranghero sa mga lugar kung saan dati kang sentro. Gumigising ka sa mga partikular na oras, nakakaramdam ng enerhiyang hindi kabilang sa mundo ng paggising at napapansin ang mga numerical pattern na umuulit sa mga hindi inaasahang lugar. Huwag kang magkamali, ito ay hindi pagkalito ng isip. Ito ay pagkakalibrate. Ang iyong dalas ay inaayos para sa isang katotohanang nangangailangan ng mas mataas na vibration. Ang panlipunang paghihiwalay na ito, ang pakiramdam na hindi ka nakasya sa ilang mga mesa ay hindi isang parusa. Ito ay isang estratehikong distansya upang hindi mo mawala ang pagkakahanay sa iyong bagong ruta. Inihahanda ka para sa isang bagay na hindi kayang panatilihin ng lumang modelo ng buhay na iniwan mo. Kung kahit isa sa mga puntong ito ay humawak sa iyong kaluluwa, kung ang iyong katawan ay tumugon sa katotohanan ito tulad ng isang taong kumikilala sa isang lumang bahay, huminto sandali, huminga ng malalim. Ang pag-type ng 3 digit na ito ay ang iyong paraan ng pagsasabi ng oo sa bagong yugto, isang formal na kasunduan sa pagitan ng iyong espiritu at ng katotohanang materialisasyon. Gawin mo ito ngayon. Ang maliit na galaw na ito ay ang iyong pagtanggap, pagkatapos ay bumalik ka agad upang magpatuloy tayo. Ang iyong binigyang kahulugan bilang pagtigil ay, sa katunayan, isang galaw ng nakatagong paghahanda. Isipin mo ang isang hardin sa gitna ng taglamig. Sa ibabaw ng lupa, tila patay, tuyo, kulay abo ang lahat. Walang tumutubo, walang namumulaklak, walang gumagalaw. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, isang napakalaking gawain ang nagaganap. Ang mga ugat ay bumubutas sa malalalim na patong ng lupa. Naghahanap ng mga mineral na dati ay hindi maabot. Lumilikha ng isang istruktura ng suporta na magpapahintulot sa puno na makatiis ng mga hanging magpapabagsak sa sinumang masyadong mabilis lumaki. Ikaw ay nasa iyong sariling taglamig. Ang tila isang harang ay ang pagtatayo ng iyong pundasyon. Kung sinubukan mong umakyat ngayon nang walang hindi nakikitang istrukturang ito na hinubog sa katahimikan ng mga nakaraang buwan, hindi ka magkakaroon ng katatagan upang dalhin ang biyayang darating. Ang hardin sa ilalim ng lupa ay hindi isang lugar ng pagkatalo. Ito ang laboratorio kung saan ang karakter ay pinalalakas upang mapaglabanan ang bigat ng iyong hiniling. Ang iyong pagpupursige, kahit walang nakatingin, kahit tila malayo ang resulta, ang nagpahintulot sa mga ugat na ito na lumalim. Hindi ka nahuhuli. Ikaw ay nasa eksaktong oras ng iyong ani. Hayaan mong ang pahayag na ito ay selyuhan ang nahayag sa loob mo. Ang pagkilos ng pagsulat ng 3 salitang ito ay ang iyong pagkilala na ang iyong paghahanda ay natapos na. I-type, kumpirmahin ang iyong posisyon at bumalik sa akin. Ang sakit na naramdaman mo sa pagputol sa iyong mga lumang pattern ay hindi isang personal na pagkabigo. Ito ang pagkawasak ng iyong cocoon. Ang cocoon ay isang ligtas na lugar, ngunit ito ay isang bilangguan kung ikaw ay nakatakdang lumipad. Ang discomfort na naramdaman mo, ang pagkabalisa na pakiramdam na ang balat ay hindi nakasya sa katawan, ay ang senyales na ang iyong pagbabago ay bumilis. Hindi ka nabigo sa anuman. Nilampasan mo lamang ang limitasyon ng iyong lumang anyo. Upang mapanatili ang antas ng presensyang ito, iminumungkahi kong magsanay ka ng frequency audit. Bago ang bawat araw, kapag iminulat mo ang iyong mga mata, tanungin ang iyong sarili,
Ang aksyon na ito na gagawin ko ba ay udyok ng takot sa kakapusan o ng katiyakan ng aking posisyon? Kung ito ay dahil sa takot, hayaan itong dumaan. Kung ito ay dahil sa katiyakan, sumulong ng hindi tumitingin sa mga gilid. Ang iyong intuisyon ngayon, ang iyong pangunahing gabay, dahil ang iyong isip ay nareprogram ng panahong ginugol natin dito. Hayaan mong ang iyong like sa sandaling ito ay maging tulad ng isang amen na walang salita. Hindi bilang isang metrika o isang numero, kundi bilang isang malalim na pagsang-ayon sa pagitan ng sinabi at ng kung ano ang pinatunayan ng iyong puso bilang katotohanan. Ito ang pagkilala na sa pag-uusap na ito may isang banal na bagay na naipasa. Mayroong isang tao sa iyong buhay, marahil isang kaibigan o kamag-anak na tumatawid sa isang disyerto na halos kapareho ng iyong inilarawan. Isang taong masyadong tahimik, masyadong pagod, ngunit nagpapanatili ng isang hindi matitinag na katapatan sa kanyang sariling misyon. Kahit walang nakikitang resulta, ang taong ito ay nagdadala ng bigat na walang ibang nakikita. At sa pagdinig mo nito, ang kanyang mukha ay lumitaw ng malinaw sa iyong isipan, hindi ba? Huwag baliwalain ang udyok na iyon. Ipadala ang nilalamang ito sa kanya. Ang taong naalala mo ngayon ay isang taong hindi humihingi ng tulong, isang taong nag-iingat ng kanyang sariling mga laban na may dignidad na halos masakit dahil alam mo kung gaano katagal at kahirap mapanatili ang posturang iyon kapag hindi tumitigil ang bagyo. Ito ay isang kilos ng pag-aalaga, isang pagkilala na kahit siya ay nakakaramdam ng paghihiwalay sa nakagawian, ang kanyang pakikibaka ay hindi napansin. Mayroong isang banal na layunin sa pag-uugnay ng mga tumatawid sa disyerto dahil ang lakas ng isa ay nagsisilbing gatong ng pag-asa ng isa. Huwag mong maliitin ang epekto ng maliit na pagkilos ng pagbabahagi na ito. Dahil sa pamamagitan ng mga hindi nakikitang galaw na ito, ang network ng suporta na nagpapanatili ng iyong layunin ay nagiging mas siksik at hindi matitinag. Habang papalapit tayo sa pagsasara ng ating pag-uusap na ito, unawain mo na ang nangyari dito ay hindi sinasadya. Hindi ka nakarating sa puntong ito ng paglalakbay dahil sa swerte, ni dahil sa random na pagkakasunod-sunod ng mga pagpili. Nakarating ka rito dahil may tahimik na koordinasyon upang ang iyong puso ay maging handang makinig sa mga salitang ito. Ang nahayag ay hindi maaaring hindi matutunan. Mula ngayon, ang lente kung saan mo tinitingnan ang iyong mga hamon ay mag-iiba. Hindi ka na ang taong naghahanap ng sagot sa labas, sinusubukang kumbinsihin ang mundo ng iyong halaga. Ikaw na ang taong naunawaan na ang halaga ay nailagay na. Bago magsara ang sandaling ito, gusto kong ilagay mo ang iyong sarili sa isang postura ng ganap na pagtanggap. Iwanan mo ang anumang bigat na dala-dala mo pa sa iyong mga balikat, anumang alalahanin sa naiwan sa mga nakaraang oras, at tumuon lamang sa katotohanang nananatili ngayon. Gumugol ka ng mga taon sa pagsisikap na ipasok ang mga pirasong hindi kabilang sa iyong board para lamang matuklasan na ang buong board ay kailangang palitan. At ngayon, ang pagpapalit na iyon ay kumpleto na. Ang iyong naranasan ay hindi isang pagkawala. Ito ay isang kinakailangang pag-alis upang ang bago ay makahanap ng espasyo kung saan ang luma ay nagpupumilit na manatili. May mga katotohanang kailangang sabihin upang ang iyong espiritu ay makilala ang sarili sa salamin ng kawalang hanggan. Ikaw ay binigyan ng komisyon. Ikaw ay inaalagaan. Ikaw ay isinugo. Ikaw ay binigyan ng komisyon upang dalhin ng isang dalas na kakaunti ang kayang panatilihin sa mundong ito, isang dalas ng kalmado sa gitna ng kaguluhan at ng katiyakan sa gitna ng pagdududa. Ikaw ay inaalagaan ng hindi nakikitang kamay na gumabay sa bawat hakbang mo. Kahit sa mga araw na naramdaman mong naglalakad ka sa dilim,
walang kahit isang liwanag na nakikita. Ikaw ay isinugo bilang isang palatandaan, bilang isang punto ng liwanag na nagbabago sa kapaligiran sa pamamagitan lamang ng iyong presensya saan ka man tumuntong simula ngayon. Hindi bilang isang hangarin, hindi bilang isang malayong pag-asa, kundi bilang isang huling kumpirmasyon ng iyong tinanggap para sa iyong buhay ngayon. Ito ang iyong selyo, ang lagda ng iyong espiritu sa ipinahayag dito. I-type ito ng mahinahon, damhin ng bawat salita, at alamin na ang selyong ito ay ginagarantiyahan na ang nagising ay hindi matutulog muli. Ang iyong panahon ng paghihintay ay natapos na. Ang iyong panahon ng pagpapakita ay nagsimula na. May nagbago sa loob mo kaninang umaga, at ang pagbabagong iyon ay hindi isang panlabas na pangyayari, kundi isang panloob na muling pagsasaayos na pinoproseso mo pa. Nakaramdam ka ng isang bigat na bigla na wala ng gravitational force na ginagawa nito sa iyong kaluluwa. Para itong ambon na bumubulag sa iyong abot-tanaw ay nawala, na nagpapahintulot sa iyong makita ang landas na nandoon sa lahat ng oras, ngunit hindi mo makita habang lumalaban ka sa mga agos. Pumunta ako rito para sabihin sa iyo na ang transisyong ito ay hindi sinasadya. Ito ang ani ng isang katapatan na walang ibang nakakita. Sa mahabang panahon, naramdaman mong nabubuhay ka sa isang estado ng walang hanggang paghihintay. Ang mga pintuang kinakatok mo ay tila nakalak mula sa loob, at ang mga usapang sinubukan mong gawin ay parang mga echo sa isang walang laman na bulwagan. Ngunit ang katotohanan, ang aking pupuntahan upang kumpirmahin ngayon ay hindi ka binabaliwala, inihahanda ka. Ang iyong naranasan ay hindi isang serye ng mga pagkatalo, ito ay isang pagsasanay ng pagtitiis. Bawat gabing umiyak ka ng tahimik, bawat sandaling naramdaman mong kumakatok ang kawalan ng pag-asa sa pinto, at sa kabila nito, nagpasya kang magpatuloy, ay hindi nasayang. Sa kabaligtaran, ito ang nagtayo ng istruktura na ngayon ay inainaugura sa iyong buhay. Kung may bagay sa sinabi ko na nakahanap ng malalim na echo sa iyo ngayon, kung ang iyong mga balikat ay nakarelax sa pagdinig na ang iyong pakikibaka ay hindi walang kabuluhan, gusto kong gumawa ka ng isang simpleng bagay. Hindi lang ito isang kilos. Ito ang iyong senyales na nauunawaan mo na ang siklo ng kakapusan ay natapos na at ang siklo ng kasaganaan ay nagsimula na. Ang pagkilos ng pag-type ng 3 numerong ito ay ang iyong paraan ng pagsasabi ng oo sa bagong panahon. I-type ang 888, damhin ang bigat ng iyong iniiwan at bumalik ka agad upang magpatuloy tayo. Ang nangyayari ngayon ay ang tinatawag nating alignment. Isipin mo na ginugol mo ang maraming taon sa paglalakad sa isang matarik na lupain. Bit-bit ang isang backpack na puno ng mga batong hindi naman sa iyo. Nakaramdam ka ng pagkahapo, hindi mo maintindihan kung bakit ang paglalakad ay nangangailangan ng labis na pagsisikap, samantalang ang iba ay tila tumatakbo sa katabing daanan. Ang hindi mo nakikita, ngunit ngayon ay nagiging malinaw na ay ang mga batong ito ay mga minanang takot, mga inaasahan ng ibang tao, at ang patuloy na pangangailangan na patunayan ng iyong halaga sa mga hindi kailanman naging handa na makita ito. Nang magpasya kang bitawan ng kargang iyon, ang iyong bilis ay hindi nagbago, ngunit ang iyong paghinga ay lubos na nagbago. Tumigil ka sa pagtakbo laban sa oras at nagsimulang maglakad sa ritmo ng iyong sariling kakanyahan. At sa ritmong iyon, at doon lamang, ang tagumpay ay nagiging hindi maiiwasan. Hindi mo na kailangang kumbinsihin ang sinuman kung sino ka. Ang iyong pagkatao, ang iyong pasensya at ang iyong katatagan ay sumisigaw na ng sagot ng mas malakas kaysa sa anumang salita na maaari mong bigkasin para sa iyong sariling pagtatanggol. Ang pagkakatigil na naramdaman mo ay hindi paghinto. Ito ang katahimikan bago ang bagyo ng mga pagpapala na nagsisimula ng mahanap ang kanyang daan.
Para kang nag-aalaga ng isang hardin sa ilalim ng lupa. Habang ang lahat ay nakatingin sa ibabaw, umaasang makakita ng mga usbong at bulaklak, ginagawa mo ang pinakabanal na gawain sa lahat, pag-ugat. Walang nakakakita ng mga ugat. Walang pumupuri sa lalim ng isang ugat sa dilim, ngunit ito ang sumusuporta sa puno ng oak kapag dumating ang bagyo. Ito ang iyong selyo. Sa pag-type mo, ipinapahayag mo na hindi ka na tumatakbo pagkatapos ng nakikitang mga resulta, kundi ikaw ay nakatatag sa kung ano ang walang hanggan. Mag-type ka, damhin mo ang presensyang yon at bumalik ka sa akin. Upang mapanatili ang ganitong estado ng kaliwanagan, ang praktika ay simple, ang audit ng dalas. Tuwing susubukan ng pagkabalisa na sabihin na ikaw ay nahuhuli, huminto ka. Huminga, tanungin mo ang iyong sarili, ang pag-aalalang ito ba ay kabilang sa aking landas o ito ba ay refleksyon lamang ng iniisip nila tungkol sa akin? Kung hindi ito sa iyo, bitawan mo. Ang iyong tagumpay ay hindi nakadepende sa panlabas na pagpapatunay. Ito ay nakasulat na sa iyong pagiging matatag. Kung mayroong bagay sa pag-uusap na ito na nagpatunay sa kung ano ang ibinubulong na ng iyong espiritu sa madaling araw, hayaang ang iyong like ay maging iyong tahimik na amen. Hindi ito isang buton, ito ay isang kasunduan ng pagkilala sa pagitan ng nagsasalita at ng nakikinig. Alalahanin mo ngayon ang isang tao. May isang tao sa iyong sirkulo, isang taong naging tapat sa kawalan ng pansin, isang taong gumagawa ng may integridad kahit walang nakatingin, ngunit ngayon ay may dalang pagkapagod na hindi na niya maitago. Ang mukha ng taong iyon ay pumasok sa iyong isipan habang ako ay nagsasalita, hindi ba? Ipadala ang mensaheng ito sa kanya, hindi bilang isang payo, kundi bilang isang paalala na ang panahon ng pag-aani ay dumating na. Maging daluyan ka na naghahatid ng kumpirmasyong lubos niyang kailangan. Malapit na tayo sa pagtatapos ng pagkikitang ito, ngunit ang nabuksan dito ay hindi nagsasara. Bago tayo umalis, gusto kong patatagin mo ang iyong lugar sa bagong panahong ito. Hindi ito isang kahilingan, ito ay isang pagpapatunay. Ito ang selyo ng autoridad na iyong tinatanggap simula ngayon. Mag-type ka ng dahan-dahan na pinapayagan ng bawat letra na maging isang matatag na pundasyon para sa iyong mga susunod na hakbang. Ikaw ay kinumisyon. Ikaw ay sinusuportahan. Ikaw ay isinugo. Diretamente patungo sa misyong ipinagkatiwala sa iyo, walang liko, walang takot, at walang pag-atras. Ang dala mo ay isang pamana na nagsisimula ng mamunga ngayon. Diretamente patungo sa kapayapaang lampas sa pangunawa. Ang kapayapaang nagbabantay sa iyong puso kahit ang mundo sa paligid ay tila magulo. Diretamente patungo sa ani na hindi mo na kailangang pilitin, sapagkat ito ay naitanim na sa pamamagitan ng mga luha ng pagtitiyaga. Sa mismong sandaling ito sa buong mundo, ang iba ay tumatanggap ng eksaktong parehong tawag na ito sa sandaling ito. Hindi ka nag-iisa sa pagbabagong ito. Libu-libong tahimik, tapat at matatag na mga tao ang gumigising sa parehong katotohanang kakaiba mong niyakap. Ikaw ay bahagi ng isang kilusan na hindi nangangailangan ng ingay upang maging totoo, at ito mismo ang dahilan kung bakit ito ay hindi matitinag. Selyado na ito.